Umaga na naman at kailangan ng pumasok ng lalaking si Rainier. Sa katunayan yan, tulad ng nararanasan ng maraming mga tao tuwing umaga, ay wala ring lakas si Rainier na pumasok. Pakiramdam niya ay ginagawa niya na lamang ito para mabuhay at hinihintay na lamang na magwakas na ang lahat sa kanyang buhay. Isang taon na kasi ang nakalilipas, simula nang mamatay ang fiancé ni Rainier dahil sa isang car accident. Binoon na nila ang pangarap nila sa buhay. Sa katunayan yan ay nakabili na rin sila ng bahay para sana sa araw ng kanilang kasal ay dediretso na sila dito. Pero isang buwan bago sila ikasal ay nangyari ang nakapangingilabot na aksidente. Ang akala ni Rainier ay hindi na siya makakasurvive pa at baka ay sarili niya na ang kikitil sa kanyang buhay. Ngunit nagawa niya namang makabangon at isang taon nga ang makalipas, paunti-unti nang nakakapag-adjust si Rainier sa pagkawala ng kanyang fiancé. Pero ramdam niya pa rin ang sakit sa kanyang puso. Sakit na kailanman ay hindi mawawala para sa mga taong katulad niya na nawala ng isa sa pinaka-importante at minamahal nilang tao sa kanilang buhay. Pagkabangon ni Rainier sa kama ay nakatanggap kagad siya ng text mula sa kanyang nanay. Ito si Rosalinda. Mahal na mahal siya ng nanay niya at alam nito na simula noong mamatay ang fiancé ni Rainier ay nahihirapan ang kanyang anak, kaya naman simula din ng araw na iyon ay hindi nakalimot ang kanyang nanay Rosalinda na tawagan o kaya naman i-text siya para kamustahin ang araw nito. Sa isip-isip ni Rainier ay malaking tulong ang kanyang nanay para kahit papaano ay mapagaan ang sakit na nararamdaman niya at malaki ang pagpapasalamat niya dito. Nang makatanggap siya ng text mula kay Rosalinda ay napagdesisyonan niya na lang muna na tawagan ito dahil gusto niya ring marinig ang boses ng nanay niya noong umaga ngayon. "Hello ma, kumusta po kayo dyan ni Daddy?" Bungad na tanong ni Rainier sa kanyang nanay. "Naku anak, okay lang naman kami dito. Ikaw ang kamusta? Okay ka lang ba dyan? Nakakain ka na ba ng agahan?" Pag-aalalang tanong pa ni Rosalinda sa anak. Napangiti naman si Rainier dahil sa pag-aalala ng nanay niya. "Okay lang ako ma, matanda na ako. Kaya ko na to. At saka alas 5 pa lang ng umaga, magluluto pa lang po ako. Kayo po talaga, gigising pa kayo ng umaga para i-text ako. Sa sunod po, matulog na lang po kayo kasi mahirap na pong nagkukulang yung tulog nyo lalo na at medyo tumatanda na po kayo. Pasensya na sa salita ma ha, pero totoo lang tayo dito." Pabirong sagot pa ni Rainier. "Ikaw talagang bata ka, ang bata-bata pa ng nanay mo. Magsi-60 pa lang ako no? Hindi rin naman kita matitiis. Bakit kasi ayaw mo na lang lumipat muna dito sa amin para may makakasama ka? Para hindi ka nalulungkot mag-isa dyan sa inyo." Nang dahil sa sinabing ito ni Rosalinda, ay napahinga ng malalim ang lalaking si Rainier. "Alam mo naman man na gusto ko po munang mapag-isa. Pakiramdam ko magiging pabigat lang po ako sa inyo kapag nandyan ako. Kailangan ko rin po to para sa sarili ko." Malungkot na saad ni Rainier at tila ba naramdaman ng nanay niya ang lungkot ng lalaki. Kaya naman hindi na ito nangulit pa at nagpaalam na. "Sige na anak, ingat ka sa pagpasok mo mamaya ha." Wika ni Rosalinda at binaba na ang tawag. Napatitig na lamang si Rainier sa bintana. Iniisip niya kung worth it pa bang mga ginagawa niya sa buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit pa siya nagtatrabaho at kung ano ba talaga ang purpose niya sa buhay na ngayong wala na ang pinakamamahal niyang kasintahan. Pero ang hindi alam ng lalaki ay sa pagpasok niya sa trabaho, malalaman niya ang dahilan kung bakit pa siya nabubuhay. "Good morning sir." Wika ng isang guard na nagtatrabaho sa apartment na tinutuluyan ni Rainier. Ngumiti naman siya sa gwardya at bumati pabalik. Alam ng gwardyang ito ang pinagdadaanan ni Rainier dahil nasanay na siya na nakikita ang magkasintahan na umaakyat baba mula sa apartment at maging siya ay nabalitaan ang pagkamatay ng fiancé ng Sir Rainier niya. Kaya naman pinangako niya sa kanyang sarili na babatiin niya ito sa tuwing makikita niya ang lalaki para kahit papaano ay gumanda ang mood ni Rainier at maramdaman niyang may mga tao na nagmamahal sa kanya. Sa pagpasok ni Rainier sa trabaho ay kailangan niyang sumakay sa subway. Ito rin kasi ang pangunahing transportasyon sa kanilang syudad, lalo na sa kanilang bansa. Pero may kakaiba siyang napansin noong araw na iyon. Sa pagbaba niya kasi ng subway station
ay nabangga siya ng isang aso na napakabilisang pagtakbo. At pagkatapos ay tila ba hinahabol nito ang subway na unti-unti namang humihinto para magsakay na ng mga pasahero. Tinitigan niya ng mabuti kung ano ang gagawin ng aso sa pagbukas ng pinto ng tren. At laking gulat niya nang pumasok ito na parang isang normal na tao. Hinintay muna ng aso na makapasok ang iba bago siya dumiretso sa loob. Kaya naman, dahil sa kuryosidad ay nagmamadali ding pumasok si Rainier upang makita kung anong gagawin ng aso sa loob. Pero ikinagulat niya ang ginawa nito. Umupo kasi ito sa isa sa mga upuan sa loob ng tren at tila ba naghihintay ng kung sino. Pero ang lalo niya pang ikinagulat ay kung paanong para na itong isang aso kung umasta. Araw-araw naman na sumasakay si Rainier sa subway na ito. Kaya naman naninibago siya kung bakit ngayon niya lamang nakita ang aso na pumasok dito. Pero ang pinakakinagulat niya pa ay kung paanong hindi man lang nagtataka ang mga taong nasa paligid ng aso at tila ba ay sanay na ito sa ginagawa ng hayop. Dahil sa kuryosidad, hindi na namamalayan pa ni Rainier ang oras at hinintay na lamang kung saan istasyon bababa ang aso. Nang makarating sila sa isang espesipikong istasyon ay biglang tumayo ang aso mula sa kanyang pagkakaupo sa upuan at naghihintay na bumukas ang pinto. Hindi ito ang istasyon ni Rainier, pero wala nang mas magiging interesante pa sa araw niya kundi ang makakita ng isang aso na sumasakay sa subway at lumalabas mula dito. Kaya naman hindi niya na inisip pang pumasok sa trabaho noong araw na iyon dahil wala din naman talaga siyang enerhiya para pumasok pa. Sa halip ay sinundan niya na lamang ang aso. Sa pagbaba ng aso ay agad itong umalis sa istasyon at dumiretso sa isang gusali. Nakita niya na umakyat ito sa rooftop ng gusali. Teka nga, parang napuntahan na namin to dati ng fiancé ko ah. Wika ni Rainier sa kanyang isipan habang tinititigan na umaakyat ang aso. At nang sundan niya nga ito paakyat ay tama ang hinala niya. Sa rooftop ng building kasi na ito ay merong isang sikat na restaurant na talaga namang dinarayo ng mga magkasintahan. At isa na nga sa mga magkasintahang ito ay sina Rainier at ang kanyang fiancé na minsan ay nabisita na rin dito. Napaupo si Rainier sa may table kung saan makikita niya ng maayos kung saan dederecho ang aso. Maganda ang panahon noong mga araw na iyon at walang masyadong tao sa taas dahil kalimitan naman na napupuno lamang ang restaurant na ito kung may mga espesyal na okasyon o di naman kaya ay kapag sumasapit na ang gabi. Pero dahil umaga pa noong araw na iyon ay wala pang mga taong kumakain sa taas. Pinagmasdang mabuti ni Rainier kung ano ang gagawin ng aso at doon ay nakita niya na may kinain itong isang karne na binigay sa kanya ng chef mula sa loob ng restaurant. Nakita niya rin kung paanong himasin ng chef ang ulo ng aso na tila ba ito ang alaga niya. Siya siguro yung amo ng aso, pero bakit hinahayaan niya na sumakay sa subway yung alaga niya? Pagtatakang wika ni Rainier sa kanyang sarili habang nagtatakang tinititigan ng aso na kumain ng isang masarap at malaking karne mula sa restaurant. Hindi nga naglaon ay hindi na napigilan ni Rainier ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Kaya naman magalang siya nung lumapit sa chef at kinausap ito. Sir, pasensya na po sa abala. Pero hindi ko alam kung maniniwala kayo, kanina ko pa kasi sinusundan tong aso na to. Nakasabay ko siya sa subway. Kayo po ba yung amo niya? Bakit niyo hinahayaan yung aso niyo na nasa labas? Pagtatakang tanong ni Rainier sa chef. Ngumiti naman ang chef sa kanya. Ay, by the way po, ako po pala si Rainier. Pasundot na pagpapakilala ng lalaki. Ako naman si Marcus at ako ang chef sa restaurant na to. Parang naaalala kita. Parang makailang beses na kayong kumain ng fiancé mo dito ah. Wika ng chef nang matitigan ng mabuti ang mukha ni Rainier. Tumungo naman ng lalaki. Opo, nakailang beses na po kaming kumain dito. Sagot niya sa chef. Kumusta? Nasa yung fiancé mo? Napakagandang babae. Siguradong gwapo at magaganda yung mga anak ninyo. Saad ng chef kay Rainier na nagpalungkot lamang sa lalaki. Wala na po siya, 1 taon nang nakararaan. Naaksidente po siya, kaya accident. Pagpapaliwanag ni Rainier. Agad namang nanghingi ng pagpapatawad sa kanya ang chef na si Marcus. Pasensya ka na sir, hindi ko po kasi alam. Nakayakong wika nito sa kanya. Ay, wag po kayo mag-alala. Okay lang po. Nagkaroon ng saglitang katahimikan sa pagitan nilang dalawa.
At muling tinanong ni Rainier ang chef tungkol sa aso. Kayo po ba yung amo ng aso na sinusundan ko kanina pa? Medyo nakikurious po kasi ako kung bakit nasa labas siya at dito kumakain sa restaurant ninyo. Pagtatakang tanong ni Rainier. Hindi sa akin yung aso na yun. Sa katunayan niyan, nakaraang buwan lang yun pumunta sa restaurant ko. At napapansin ko na parang lagi siyang nagugutom kaya naman tuwing umaga, ganitong oras pumupunta siya. Binibigyan ko siya ng karne bilang pag-good luck na rin sa restaurant namin. Nakangiting pagpapaliwanag ng chef sa kanya. Kung pwede ko nga lang sana ampunin yung asong yun pero parang mas gusto niya na palaboy-laboy lang siya. Pupunta lang siya dito para kumain tapos aalis din. Tignan mo ngayon, wala na naman yung aso. Dagdag pa ng chef habang tumitingin sa paligid. At doon ay napagtanto ni Rainier na matapos kumain ay umalis na naman ang aso. Kaya naman nagpasalamat at nagpaalam na ito sa chef upang sundan kung saan pa susunod na pupunta ang aso pagkatapos niyang kumain sa restaurant. Hindi maintindihan ni Rainier pero ito ang kauna-unahang pagkakataon simula nang mamatay ang kanyang fiancé na nagkaroon siya ng interes sa isang bagay. At sa pagkakataong ito ay nagkaroon siya ng interes sa isang aso. Agad namang hinanap ni Rainier kung saan direksyon pupunta ang aso at nakita niya na pumasok ito sa isang iskinita. At pagkatapos ng 10 minutong paglalakad ay nagulat na naman siya nang makita nang naghihintay sa isang bus stop ang hayop. Talaga naman parang tao kung kumilos tong asong to. Wika ni Rainier sa kanyang isipan. Alis 10 na ng umaga noong mga oras na iyon at tinitigan na naman ng mabuti ni Rainier kung ano ang gagawin ng aso. Nang biglang may tumigil na isang bus sa harapan nila at katulad ng ginawa ng aso sa subway ay hinintay rin ito na makapasok ang ibang mga pasahero bago siya tuluyang lumundag sa loob. Nagmamadali naman siyang sinundan ni Rainier at tinignan kung ano ang gagawin naman ng asong ito sa loob ng bus. At katulad ng inaasahan niya, ay umupo ito sa isa sa mga upuan na para bang isa itong normal na pasahero. Sa pagkakataong ito ay hindi naman na masyadong nagulat pa si Rainier dahil masyado ng maraming ginawa ang aso na ito na nagpasorpresa sa kanya mula pa noong umaga. Nasaktuhan niya naman na bakante ang inuupuan ng aso sa loob ng bus kaya naman naglakas loob siya na umupo sa tabi ng hayop. Sa kanyang paglapit ay mataimtim naman siyang tinitigan ng aso na para bang kinikilala siya nito at kinikilala ang amoy niya. Pero wala namang ginawang kakaiba ang aso at hinayaan na lamang siya na umupo sa tabi niya. 5 minuto pa ang nakalipas ay biglang tumigil ang bus at tumaas ang tenga ng aso. Pagkatapos ay agad-agad itong bumaba na agad din namang sinundan ni Rainier. Sa pagbaba ng aso ay may pinuntahan ito na isang lugar. Isa itong sementeryo at sa pagkakataong ito ay hindi na naiwasan pa ni Rainier na kunin ang kanyang cellphone upang videoan ang mga nangyayari at kung ano ang gagawin ng aso. At sa patuloy na paglalakad nilang dalawa ay huminto ang aso sa isang puntod. Umupo ito at tahimik na pinagbasda ng puntod na tila ba kapamilya niya ang nakalibing dito. Kilala mo ba yung nakalibing dyan? Pakikipag-usap ng lalaki sa hayop. Siguro malapit sa'yo yan. Dagdag pa ni Rainier. Alam mo, namatayan din ako. Mahal ko sa buhay. Pinaka-importanting tao para sa akin. Nawala siya nito lang nakaraang taon. Namatay dahil sa isang car accident. At nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman mo. Tinabihan ni Rainier ang aso habang tinititigan ang puntod kung saan ito umupo. At doon niya napagtanto na ang araw na nakalagay sa puntod na ito ay ang araw kung kailan din namatay ang kanyang fiancé. Iniisip niya na coincidence lamang ito. Pero hindi niya pa rin maiwasan na tanungin ang kanyang sarili kung may koneksyon nga ba sila ng asong ito at ang pareho nilang mahal sa buhay ay namatay sa parehang araw din. Nalungkot si Rainier noong mga pagkakataong iyon. Ngunit, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya na may kasama siyang malungkot at totoong nakakaintindi sa kanya dahil na rin sa kasama niyang aso na nakita niya noong umaga lamang na iyon. Kung nagsasalita ka lang sana, gusto kong makilala kung ano yung totoo mong pangalan. Wika ni Rainier habang hinihimas ang likurang bahagi ng aso. Kung wala kang amo, pwedeng ako na lang yung mag-alaga sa'yo. Dagdag pa ni Rainier na tila ba tao ang kausap niya. Matapos ang 30 minutong pag-upo ng dalawa sa puntod,
ay tumayo na ang aso. Naglakad ito ng papalayo ng dahan-dahan. Pakiramdam ni Rainier na ito na ang pagtatapos ng kanyang araw at masaya siya na naging makabuluhan ito dahil sa pagsunod niya sa isang aso. Pakiramdam niya ay kung magkikita pa sila ng aso ay nakatadhana na ito at walang makakapigil sa tadhanang iyon. Kaya naman hindi niya na ginawa pang sundan ang aso, kundi ay naglakad na rin siya papalayo, pabalik sa kanyang apartment. Iniisip niya na tadhana ang muling magpapakita sa kanila, pero hindi niya inaasahan na kinabukasan sa pagpasok niya sa trabaho ay muli niyang makikita ang aso na nag-aabang sa subway. Tinitigan siya ng aso na tila ba kilala niya ito at pagkatapos ay lumapit siya sa lalaki. Sa pagkakataong ito, alam ni Rainier na hindi na naman siya papasok sa kanyang trabaho at sa halip ay susundan niya na naman kung ano ang gagawin ng aso at umaasa na gugulatin na naman siya nito sa kung anong mga lugar ang pupuntahan ng hayop. Pero bago ang lahat, hinanda na ng lalaking si Rainier ang kanyang cellphone para videoan ang lahat ng gagawin ng aso sa buong araw na iyon. At nakuhanan niya nga ang pagsakay ng aso sa subway to kung paano itong pumunta sa restaurant at umalis sa restaurant. Nakuhanan niya rin na bumisita na naman ito sa puntod na pinuntahan din nila nakaraang araw. At pagkatapos ay napagdesisyon na niya ng sundan ng aso kung saan ito pupunta galing sa sementeryo. Nakita niya na pumunta ito sa isang abandonadong playground at umakyat sa slide na parang isang bata at saka nagpadulas. Hindi malaman ni Rainier kung bakit sobrang naninikip ang dibdib niya sa tuwing nakikita niya ang aso na ito. Kaya naman noong araw din na iyon ay sinubukan niyang i-post sa social media ang mga larawan at video na nakuhanan niyang ginagawa ng aso. At hindi nga nagtagal ay nag-viral ang video ng aso. Maraming mga tao ang natuwa at nagulat sa kung paanong tila ba isang tao na kumilos ang aso na ito. Hanggang sa makareceive ng isang mensahe si Rainier na talaga namang kinagulat niya at hindi inaasahan. Nagpakilala ang lalaking ito bilang si Philip at siya ang anak ng may-ari ng aso. Sa saglitan nilang pag-uusap ay napakadaming bagay ang nalaman ng lalaking si Rainier. Pinaliwanag sa kanya ng lalaking nagngangalang Philip na hindi na naman gustong mapunta sa kalsada ang hayop sapagkat ito ang paboritong aso ng kanyang tatay noong ito ay nabubuhay pa. Kaya naman hindi maiwasang magtanong ni Rainier, bakit nasa kalsada siya ngayon? Bakit hindi mo siya kinuha? Pagtatakang tanong ni Rainier sa kanilang message. Doon ay pinaliwanag ni Philip na wala siya sa kanilang bansa at sa halip ay nasa Japan siya noong mga panahong iyon. Kaya naman wala talagang paraan para maalagaan niya ang aso. Pasensya ka na kung pakiramdam mong pinapabayaan ko yung aso ng tatay ko. Pero ganun talaga eh. May mga bagay ako na kailangang isakripisyo para sa pamilya ko dito sa Japan. Pagpapaliwanag ng lalaki. Pero pwede ko bang malaman kung paano natutunan ng mga aso yung ganitong mga bagay? Paano niya nalaman kung paano sumakay sa bus, sa subway, o makikain sa restaurant? Curious na tanong pa ni Rainier. Matyaga siyang naghintay ng isasagot ni Philip. At nang tumunog na ang kanyang notification, tanda na nag-reply na si Philip ay agad niya itong binasa. Kasi lagi siyang sinasama ni Daddy noong nabubuhay pa siya. Sa pagpasok sa trabaho, sa pagsakay sa subway, at maging sa pagkain sa paborito niyang restaurant. Lagi niyang kasama yung aso na yun. By the way, Bulma pala yung pangalan ng aso. Babae yun. Kaya na rin naging paborito siya ni Daddy kasi parang tao siya kumilos. Paborito niya rin kapag pumupunta sila sa playground. At slide ang paborito niyang paglaruan doon. Pagpapaliwanag ni Philip. At doon ay napagtanto ni Rainier na ang mga ginagawa ng asong ito ay ang ginagawa nila ng amo niya noong ito ay nabubuhay pa. At dahil doon ay naliwanagan na siya sa mga katanungang gumugulo sa kanyang isipan. Hanggang sa maalala niya ang isa pang bagay na talaga namang gumugulo pa rin sa kanyang utak. Pwede pa bang magtanong? Pumunta kasi yung aso niyang si Bulma sa isang sementeryo. Hindi ko alam kung puntod ba yun ng papa mo pero base sa description mo, yun ata yun. Pinupuntahan yun lagi ni Bulma. At nagkataon naman na yung araw ng pagkamatay niya, yun din ang araw ng pagkamatay ng fiancé ko. Kung okay lang, ano bang kinamatay ng papa mo? Tanong ni Rainier sa lalaki. Hindi din naman nagtagal at nakapag-reply ito. Car accident. Yun ang reply ni Philip.
At nang mabasa ito ni Rainier ay tila ba binuhusan siya ng malamig na tubig. Di siya makapaniwala na may koneksyon nga sila ng asong ito. Kaya naman kinumpirma niya pa kung anong kotse ang nakabangga dito. Noong araw na namatay si Papa, nakasakay siya sa taxi at nabunggo siya ng isang Toyota na kulay pulang sasakyan. Nabunggo naman ng isang truck kaya dumiretso sa sinasakyang taxi ni Papa. Nabuhay yung driver ng taxi pero namatay si Papa. Pagpapaliwanag ni Philip. Doon ay napagtanto ni Rainier na magkasabay na namatay ang amo ni Bulma at ang kanyang fiancé. Kulay pula kasi na Toyota ang minamanayong sasakyan noon ng kanyang fiancé at tamang-tama ang description na sinasabi ni Philip. Maging ang pangalan ng tatay niya na napabalita ay ang isa rin sa mga biktima bukod sa kanyang fiancé na namatay noong araw na iyon. Kumpirmado, may kakaibang koneksyon nga sila ng aso na ito kaya naman nagkita sila noong araw na iyon. Niisip ni Philip na ang asong ito ang magiging susi para magkaroon siya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Pakiramdam niya ay ito na ang sagot sa matagal niya ng dalangin simula nang mamatay ang fiancé niya. Pero bago niya patanungin kung pwede niya ba ampunin si Bulma, ay agad nang nakiusap si Philip sa kanya. Kung hindi naman makakalabag sa'yo, pre, pwede bang ikaw na yung mag-ampon sa aso naming si Bulma? Siguradong matutuwa si Papa sa langit kapag nakita niya na meron ng bago at mas maayos na tirahan si Bulma. Pakikiusap ni Philip sa kanya. Labis naman itong ikinatuwa ni Rainier at agad siyang pumayag dahil ito naman talaga ang gusto niya. Kinabukasan din ng araw na iyon ay agad na kinuha ni Rainier ang aso at tuluyan na itong inampon. Noong una ay natatakot siya na baka hindi siya magustuhan ni Bulma pero tila ba totoo ang kakaibang koneksyon nilang dalawa. Agad naman silang nagkasundo at ngayon ay naninirahan na sila sa iisang apartment. Masaya si Bulma dahil meron na siyang bagong amo at bilang ganti ay ginagawa rin ni Rainier ang ginagawa ng dating amo ni Bulma. Sinasabay niya rin itong pumunta sa subway bago pumasok at tuwing weekends ay binibisita nila ang puntod ng dating amo ni Bulma. Ito rin ang naiisip na paraan ni Rainier para maipakita sa aso ang kanyang pagmamahal dito. At para hindi na rin malimutan ng asong ito na minsan ay nagkaroon siya ng amo na labis siyang minahal. At hindi man si Rainier ang amo niyang ito, ay pinapangako niya naman sa aso na mamahalin niya ito, katulad ng pagmamahal na binigay sa kanya ng dati niyang amo. At ang pagmamahal na hindi niya na nagawang ibuhos pa sa yumao niyang fiancé.